Mga kababayan, isipin niyo ito, sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea, isang game changer na balita ang yuyumanig sa ating himpapawid. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi 22 brand new helicopters ang nakapila na para palakasin ang ating armed forces. Ito ang Bell 505 Jet Ranger X ang presyo. Umaabot sa $150 million o mahigit 9 na bilyong piso. Grabe, di ba? Hindi lang ito basta benta ng bakal, ito ay simbolo ng pag-asa para sa ating modernization program at patunay na hindi tayo magpapahuli sa depensa. Pag-uusapan natin ang latest development sa ating military aviation, partikular sa ating trainer helicopters. Kung mahilig kayo sa defense updates, national security, o sadyang proud Pinoy na gustong makakita ng mas matapang na sandatahang lakas, stay tuned. Himay-himayin natin ang specs nito at kung bakit ito ang kailangan ng Pilipinas ngayon. Tara, simulan na natin. Dagdag pa dito mga kababayan, hindi lang ito simpleng acquisition na parang bumili lang tayo ng bagong kagamitan. Ang ibig sabihin nito ay may long-term vision ang ating defense planners. Kapag nag-invest ka sa training platforms, nag-i-invest ka sa future capability ng buong sandatahang lakas. Hindi lang ito tungkol sa helicopters, ito ay tungkol sa paghubog ng world-class Filipino pilots na kayang makipagsabayan sa pinakamahusay sa mundo. Sa aviation kasi, ang kalidad ng piloto ang tunay na game changer, hindi lang ang makina. Kahit gaano kaganda ang helicopter, kung kulang sa training ang piloto, limitado ang magiging epekto nito sa aktwal na operasyon. Bukod pa rito, may strategic advantage din ang pagkakaroon ng standardized training platform. Ibig sabihin, mas streamlined ang curriculum, mas mabilis ang transition ng piloto mula basic training papunta sa advanced aircraft tulad ng Black Hawk o AW109. Mas kaunting oras ang masasayang, mas efficient ang paggamit ng resources, at mas mabilis nating mapupunan ang kakulangan sa piloto, isang problema na matagal nang hinaharap ng ating militar. Una sa lahat, ano ba talaga itong Bell 505 Jet Ranger X? Ito ang modernong successor ng tanyag na Bell Jet Ranger series. Isa itong lightweight, single-engine turbine helicopter na sadyang dinisenyo para sa training, utility, at light observation missions. Madaling i-handle, matipid sa krudo, at selyado na ng latest avionics. Para sa ating militar, perfect ito bilang primary trainer, dahil forgiven siya sa mga bagitong piloto pero sapat ang tech para ihanda sila sa mas malalaking helicopters. Ayon sa US State Department, inaprubahan na nila ang posibleng foreign military sale na ito nitong Mayo taong 2026. Ang package ay all-in, may flight simulators, spare parts, training para sa 22 piloto at maintenance crew, at ground support equipment. Ibig sabihin, buong sistema ang makukuha natin para masiguradong sulit ang bawat sentimo. Bakit ba natin kailangan ng bagong trainer helicopters? Simple lang. Sa ngayon, limitado ang training assets ng Philippine Air Force at Philippine Navy. Habang dumarami ang ating fleet, nariyan ang mga Black Hawks at O-109s, kailangan natin ng maayos na pipeline para sa susunod na henerasyon ng mga piloto. Hindi pwedeng isa lang agad ang mga newbie sa mamahaling combat helicopters, kailangan nila ng matibay na pundasyon sa isang dedicated trainer. Matatandaang may nauna ng approval noong April 2025 para sa Leonardo TH-73 Thrasher. Mas malaki at mas mahal yun, at swak sa existing AW109 fleet natin. Pero itong Bell 505 option ay mas affordable at mas marami ang makukuha sa parehong budget. Mukhang magkakaroon ng healthy competition, pero sa huli, ang AFP ang panalo. Pwede itong paghatian ng Air Force at Navy para sa maximum efficiency. Kung iisipin natin, napakalaking tulong din ito sa interoperability ng ating mga puwersa. Kapag pareho o magkapareho ang ginagamit na training platforms ng Air Force at Navy, mas nagiging madali ang joint operations. Halimbawa, sa panahon ng krisis o sakuna, hindi na kailangan ng matagal na adjustment period para magkaintindihan ang mga piloto mula sa magkaibang sangay. Pareho ang kanilang training foundation, pareho ang kanilang language, pagdating sa aviation procedures.
Dagdag pa dito, ang ganitong acquisition ay nagbibigay din ng oportunidad para sa local industry. Hindi man direktang ginagawa sa Pilipinas ang mga helicopter, pero ang maintenance, logistics, at support systems ay pwedeng i-develop locally. Ito ang tinatawag na capacity building. Sa paglipas ng panahon, mas magiging independent tayo pagdating sa maintenance at repair, na magbabawas sa dependency natin sa foreign support. Ito rin ay maaaring magbukas ng trabaho para sa mga Filipino engineers, technicians, at aviation specialists. Sa mata ng bawat Pinoy, napakaganda ng timing nito. Habang may face-off sa Scarborough at iba pang bahagi ng ating teritoryo, dapat tayong laging handa. More trained pilots means better maritime patrol at mas mabilis na search and rescue. Ang Bell 505 ay subok na rin sa ibang bansa gaya ng South Korea, UAE, at Iraq. Ang feedback, reliable, cost-effective, at madaling i-maintain. Isipin nyo rin ang epekto nito sa ating kabataan. Maraming batang Pinoy ang nangangarap maging piloto. Sa modernong kagamitang ito, hindi na natin kailangang umasa ng husto sa foreign training o sa mga kakarag-karag na assets. Magagamit din ito sa disaster response tuwing may bagyo o lindol, ang helicopter ang laging unang saklolo. Detalyadong pag-usapan natin ang features, ang Bell 505 ay may Safran Ariel 2E engine at high-tech na Garmin G1000H avionics. Parang naka-digital dashboard ang piloto, kaya mas safe at mas madaling matutunan. Ang range nito ay 650 km sa bilis na 220 km per hour. Kumpara sa lumang trainers, mas mababa ang operating cost nito. Long-term savings ito para sa ating limitadong budget. At yung kasamang simulators, parang high-end video game na tutuong-tutuo ang pakiramdam, dito pwedeng magkamali ang student pilot ng walang panganib sa buhay o sa equipment. At dito pumapasok ang isa pang mahalagang aspeto, ang safety culture. Sa modern military aviation, hindi lang sapat na marunong lumipad ang piloto. Kailangan din niyang maintindihan ang risk management, decision-making under pressure, at emergency procedures. Sa pamamagitan ng advanced simulators, pwedeng i-recreate ang iba't ibang senaryo, engine failure, bad weather, combat stress, nang hindi inilalagay sa panganib ang buhay ng piloto o ang milyon-milyong pisong kagamitan. Sa ganitong paraan, mas nagiging handa ang ating mga piloto hindi lang sa routine missions kundi pati na rin sa worst-case scenarios. At sa panahon ngayon na unpredictable ang security environment sa ating rehiyon, napakahalaga ng ganitong klase ng paghahanda. Hindi natin alam kung kailan darating ang susunod na hamon, pero ang mahalaga, handa tayo. Bahagi ito ng mas malaking plano sa ilalim ng Horizon 2 at 3 phases ng AFP modernization. Sa pamumuno ni President Marcos Jr., ramdam ang tulak para sa external defense. Ang ating alyansa sa US, pati ang EDCA at VFA, ang nagbubukas ng pinto sa ganitong mga deal. Pero syempre, may mga tanong pa rin, sino ang hahawak, PAF o Navy? Paano ang technology transfer, para tayo na mismo ang mag-maintain sa susunod? Dapat masiguro ng DND na magiging hands-on ang ating mga tauhan. Alam nating may mga kritiko na nagsasabing masyado tayong dumedepende sa Amerika, pero sa harap ng higanteng banta sa ating rehiyon, kailangan natin ng matibay na kakampi at modernong sandata para maging level ang playing field. Ano ang susunod? Kung matutuloy ito, bagong kabanata na naman ito sa Philippine Military Aviation. Isang karangalan na makita ang mga Bell 505 na lumilipad sa Villamor o Sangley Point, handang bantayan ang ating soberanya. Kayo, ano sa tingin nyo? Bell 505 o Leonardo TH-73? E-comment nyo ang inyong opinyon sa ibaba. Kung gusto nyo pa ng ganitong defense updates, huwag kalimutang e-like at subscribe. E-share nyo rin ito sa inyong mga tropa. Laging tandaan, ang lakas ng bansa ay wala lang sa armas, kundi nasa pagkakaisa ng mga mamamayan. Suportahan natin ang ating tropa. Mahalin natin ang Pilipinas. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa susunod na video.